May mga taong gumagamit ng mga ipinagbabawal na mahika. May mga taong bihasa sa kulam. At may mga taong handang gawin ang lahat para lamang maghiganti o makapanakit. Pero papaano kung ang taong pinakamalapit sa'yo ay siya palang may pinakatatagong lihim? Isang asawa na may kakaibang koneksyon sa kanyang lola. Isang taong gumagamit ng barang laban sa sariling pamilya at mga kakaibang paraan ng kulam na hindi lamang basta para maghiganti. Ako si Vong Caballero at narito ang 4 na kwentong hatid sa inyo ng Vong Caballero Tagalog Horror Fantasy Stories. Sama-sama nating pakinggan. Sobrang bigat ng kalooban ng binatang si Aris dahil sa patong-patong na mga hindi magagandang nangyayari sa buhay niya. Nahuli kasi niyang may katagpo ang kanyang kasintahang si Gemma at naaktuhan pa niya ang mainit na pakikipaghalikan nito sa kalaguyo nun. Noong hapon din ang araw na yon, dahil sa wala siya sa wisyo, naging dahilan yon upang hindi niya magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Galit na galit ang kanyang amo sa nagawang pagkakamali sa isa nilang kliyente na nagreklamo. Kaya naman hindi na inantay pa ang paliwanag ni Aris at sinisante ito ng walang sapat na paglilitis. Pag-uwi naman niya ng bahay, naabutan niya ang ina na may kasamang lalaki na ipinakilala nitong kanyang nobyo. Para bang mas matanda lang yun ang bahagya kay Aris at hindi yun matanggap ng binata, lalo pa at wala pang 1 taon mula nang mamatay ang kanyang ama. Noong ipahayag niya sa kanyang ina ang pagtutol sa relasyon ng nobyo nito, ay kinagalitan siya ng labis ng ina at pinalayas kung ayaw lang din daw nitong tanggapin ang anumang magpapaligaya rito. Mabigat ang loob na umalis ng bahay si Aris at walang direksyong minaneho ng napakabilis ang kanyang lumang motorsiklo. Bahala na kung saan siya makarating. Hanggang sa inabot ng hating gabi. Hindi na niya alam kung saan siya napadpad. Basta ang gusto lamang niya ay magpakalayo-layo at mapag-isa. Isang oras muli ng walang destinasyong biyahe at nagpasya si Aris na huminto muna at magpahinga sa isang kilalang convenience store. Sakto at walang tao sa labas. Madaling araw na. Bumili ito ng ilang boteng alak at uminom mag-isa. Walang habas ang paglagok nito na akala mo nagmamadaling ubusin lahat ng alak na nasa kanyang harapan. Nang halos maubos na niya ang biniling alak, doon na naramdaman ni Aris ang labis na pagkahilo at hindi mapigilang ilabas na ang emosyong nagpapahirap sa kanya. Napaiyak at hagulgol na lang ito. Nagsukob na lamang ito sa mesa na inuupuan at mag-isang nag-iiyak ng walang karamay. Hanggang maramdaman niya ang paghaplos ng maiinit na mga palad sa kanyang likuran. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang isang dalaga yon na sa kanyang tansya ay mas bata lang ng ilang taon sa kanya. "Kuya, okay ka lang ba? Nadaanan kasi kitang umiiyak dyan eh. Maingay ka kaya nakuha mo ang atensyon ko. Papasok sana ako sa store eh." Anang dalaga. "Sino ka?" tanong ni Aris. "Malamang di mo ako kilala. Ako nga pala si Wency. Ikaw?" Ako si Aris." Okay Aris. Ano nangyari? Bakit ka nagngangangawa dyan? Mukhang nakarami ka na." "Huwag mo nang alamin. Sobrang daming nangyaring kamalasan sa akin ngayong araw lang. Putik na buhay ito." "Sus? Na paano ba?" "Di mo nagugusto yung malaman. Wala ka naman pakialam eh." "Okay.
Maiwan na kita kung ganon. Baka nakakaistorbo ako. Bye-bye. Tumayo na si Wency at nagpaalam. Pumasok na ito sa convenience store para bumili ng ice cream na kanyang planong bilhin sana. Sinundan naman ng tingin ni Aris yon. Paglabas ng convenience store ni Wency, ay agad na nakita yon ni Aris. Sandali Wency. Pasensya ka na kanina. Pwede mo ba akong samahan muna? Kailangan ko lang kasi na makakausap eh. Kung di ka lang naman maaabala. Ani Aris. Pag-iisipan ko kuya. Mukha lang tayo magkaedad eh. Kaya parang hindi bagay na tawagin mo akong kuya. Ay nako, sige na nga sasamahan na kita. Pero libre mo ako ng 2 bote niyang iniinom mo. Sige ba? Maupo ka na dito. Ako na ang bibili sa loob. Nang makabili ng karagdagang alak, nagsimulang magkwentuhan ng dalawa. At doon na nga ibinahagi ni Aris sa dalaga ang mga pinagdaanan sa loob lang ng isang araw. Diretso at maganda ang energy na meron si Wency. Kaya naman sa kabila ng kalungkutan, madaling napalagay ang loob ni Aris dito. Hanggang sa nagsimula ng magsalita ng kaunting biro si Wency na kahit paano'y nakapagpagaan sa nararamdaman ni Aris. Ikaw Wency, matanong nga kita, anong klaseng buhay ang meron ka ngayon? Tanong ni Aris. Biglang napawi ang ngiti sa mukha ng dalaga. Pasensya na, hindi mo ba nagustuhan ang tanong ko? No, okay lang. Alam mo, mabuti ka pa nga, nagawa mo akong kumustahin eh. Pilit ang ngiti na sinimulang magkwento ni Wency ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, itinuturing siyang black sheep ng kanilang pamilya. Mainit ang dugo ng kanyang ama sa kanya. Sobrang higpit nun at grabe kong mandisiplina. Pero sadyang mas lamang ang talino at tigas ng ulo ni Wency. Kaya naman nagagawa pa rin itong makalusot. Ang ina naman nito ay para bagang walang pakialam sa kanya gawa ng pagiging pasaway niya at mas pinagtutuunan ng pansin nun ang iba nitong mga kapatid. Hiwalay ang mga magulang niya at may kanya-kanyang kinakasama. Si Wency ay naiwan sa puder ng kanyang ama kasama ng kanyang ate Susie na isang nurse at ang sumunod na kapatid niyang si Alfred. Ayon pa sa dalaga, tanging ang lola lamang niyang si Jasmine, ina ng kanyang tatay, ang tunay na nagpaparamdam sa kanyang kahit paano'y may nagmamahal pa rin dito. Ang problema, nasa Amerika na ang kanyang lola dahil doon nakapangasawa ng kano at nanirahan na doon. Sa video call at padala na lamang sila nagkakausap. Dagdag pa ni Wency, maging sa mga lalaki, ay hindi niya maramdaman na minamahal siya. Kapag nakuha na ang gusto, iiwan o ipagpapalit na sa iba. Kaya naman nasanay na lamang ito na para bang pumapasok na lamang sa pakikipagrelasyon para maglaro. So ayun, sa barkada at sa lola ko, doon ako nakakaramdam na may pamilya ako. The rest, parang wala na lang sila sa akin. Ani Wency. Ang lungkot din pala ng buhay mo, no? Cheers tayo. Para sa mga malulungkot. Ikaw lang yun. Sanay na ako. Cheers! Nagdikit ang mga hawak na tig-isang bote ng dalawa, tsaka sabay na lumagok ng lamang alak nun. Noong matapos mag-inom ang dalawa, nagpaalam na si Wency kay Aris. O Aris, uuwi na ako ha. Mag-iingat ka sa biyahe. Ikaw umuwi ka na rin, nakainom ka pa naman. Ihahatid na kita. Saan bang bahay mo dito? Nako, wag na. Kaya ko na ang sarili ko. Baka makita ka pa ng tatay ko eh. Bugbog pa ang abutin mo. Malapit lang ako rito.
Tsaka sa bintana ang daan ko. Tumakas lang naman ako sa malapresinto naming bahay eh. Sigurado ka ba? Baka mapano ka sa daan. Madaling araw no. Ano ka ba? Taga rito ako at kaya ko ang sarili ko. Ikaw lang inaalala ko at mukhang sa malayo ka pa galing. Sige na, lakad na ako. Ingat ka ah. Nice meeting you. Teka lang. Gusto ko sanang kunin ang contact number mo. Ibinigay ni Wency ang kanyang contact number sa binata. Tatawagan kita Wency ah. Sana hindi pa ito ang huli natin pagkikita. Ikaw bahala. Gusto ko lang ding malaman mo na nag-enjoy ako sa company mo. Salamat at sinamahan mo ko. Okay. Next time na lang. Bye! Ingat ka Aris ha. Paalam ni Wency. Tsaka na ito lumakad paalis. Nakangiti namang sumakay na sa kanyang motorsiklo si Aris at nagmaneho pa uwi. Tila ba mabilis na napawi ang kabigatang dala ni Aris nang makilala ang dalagang si Wency. Madalas silang magkatawagan at nahahawaan siya ng pagiging masiyahin ng dalaga. Oras-oras ay gusto ng binatang tinatawagan at kausap ang dalaga. Hanggang sa ilang buwan ay mas naging malalim pa ang ugnayan ng dalawa. Isang araw, nagulat si Wency nang bigla na lamang sumulpot sa kanilang bahay si Aris. Hinanap nito ang bahay ng dalaga. Mas lalo pang nabigla ito nang may dalang isang bouquet ng bulaklak ang binata na iniabot sa kanya. Hindi na masyado pang nag-react pa si Wency dahil wala nang masyadong talab sa kanyang mga ganoon. Agad nakiusap si Wency na umalis na si Aris dahil baka datnan pa ito ng kanyang ama o di kaya ay ng kanyang madrasta na siguradong makakarating yon sa kanyang ama. Pero tumanggi ang lalaki. Sinabi nitong handa niyang harapin at kilalanin ang tatay ng dalaga at hihingi daw siya ng permiso para ligawan si Wency. Ngunit tila ba huli na, narinig ng dalaga ang pagbukas ng kanilang gate at pumasok na nga ang kanyang amang si Bernard. Wency, sino ang lalaking yan? Mano po? Akmang hihingin ni Aris ang kamay ng ama ni Wency. Pero imbes na iabot, ay tinitigan niya ng masama ang lalaki. Sino ka? Ha? Ako po si Aris. Kaibigan po ng anak ninyo. At magpapaalam po sanang umakyat ng ligaw. Dumagundong na ang kaba sa dibdib ni Wency dahil alam niyang hindi yun ikatutuwa ng kanyang ama. Umuwi ka na Aris. Hindi nagpapaligaw ang babaeng yan. Naiintindihan ko po kayo sir. Pero seryoso po ako. Kapag bumilang ako ng 3 at narito ka pa rin, pasensyahan tayo. Aris, umalis ka na. Pakiusap ni Wency. Noong gabing nagkatagpo tayo Wency, tinapon ko na ang buhay ko noon. Pero naibalik mo. Kung mawawala man ito ngayon, masasabi kong tabla lang at hindi ako talo. Napamura na ang ama ni Wency. Seryoso po ako sir. Narito po ako ngayon sa harap ninyo. Buong tapang at katapatan. Umamba ng sapak si Bernard. Ngunit pumikit lang si Aris at hindi umiwas. Hindi itinuloy ng ama ng dalaga ang suntok. Taga-saan ka? At sa anong pamilya? Biglang tanong ni Mang Bernard, kaya napadilat muli ng mga mata si Aris. Taga Santa Ursula po. Galing po ako sa pamilya Pereira. Ganun ba? Sige, doon kayo sa loob. Pumasok ka na at baka magbago pa ang isip ko. May 10 minuto ka. At pagkatapos nun, umuwi ka na. Maliwanag ba? Ani Mang Bernard, kaya sa tuwa
ay napayakap sa kanya si Aris. Agad namang inalis ng lalaki sa pagkakayakap ang binata. Nako, pasensya na po sir, natuwa lang po ako. Tsaka, namiss ko po kasi yung tatay ko. Nung nabubuhay pa kasi yon, kahit gantong edad na ako niyayakap ko pa yon. Kaso wala kinuha na. Ika ni Aris. May 9 na minuto ka na lang. Kung ako sa'yo, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Animang Bernard, kaya nagmadali nang pumasok ng bahay si Aris kasama si Wency. Makalipas ang 2 taon, ikinasal sa isang civil wedding na may simpleng selebrasyon sina Aris at Wency. Gamit ang kaunting ipon ng binata, nagpa siyang magsimula ang dalawa ng buhay na magkasama. Bumukod sila at nangupahan. Bagamat mahirap, pero magkasama nilang itinataguyod yun. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, unang beses na magkatabi silang matulog at magkasama sa isang bahay. Puno ng pananabik sila sa isa't isa. Puno ng harutan at tawanan. At syempre, walang patid na mainit na lambingan. Hanggang sa makatulog na nga sila. Nagising sa kalagitnaan ng malalim na gabi si Aris. Ginising siya ng isang napakasamang panaginip. Nasa loob daw ito ng isang kuwebang napakadilim. At doon, may isang babaeng nakasuot ng purong itim at nakatalukbong ng belo sa ulo. Nagsisindi yon ng mga itim na kandila at napapaligiran ng maraming bungo ng tao. Nakatalikod ang babae. Kaya hindi niya maaninag kung sino yon. Hanggang sa nakita niyang nagbuhos ito ng dugo na nasa isang mangkok. Ikinalat ang dugo sa paligid. Lumingon yun ng dahan-dahan kay Aris at pagharap nito ay nagulat siya pagkat ang babaeng yon ay walang iba kundi ang kanyang asawang si Wency. Nakangisi yun sa kanya nang nakakatakot at mula sa likuran nun, sa may kadiliman, lumakad palabas tungo sa mahinang liwanag ang isang matandang babae na nagbabaga ang mga mata. May hawak itong bungo ng tao sa kaliwang kamay at itim na aklat naman sa kanan. Ngumiti iyon at biglang nagsalita si Wency. Sinabi ng babae na yon ang kanyang lola at biglang ngumanga ang lola nito sa abnormal na lapad ng pagbuka ng bibig at naglabas ng napakaitim na usok. Doon na nagising si Aris na pawis at hingal na hingal. Nang lingunin niya sa higaan, wala roon si Wency. Nakita niya yon na tumayo galing sa pagkakaupo sa tapat ng lumang salamin na nasa ibabaw ng drawer nito. Tsaka bumalik sa higaan ng marahan at nahiga, tsaka diretsong natulog na hindi na kinakausap si Aris. Kinaumagahan, ikinuwento ni Aris kay Wency ang napaniginipan nito. Ngumiti lang si Wency at sinabing nasobrahan siguro sa saya si Aris noong gabi. Ginalingan daw kasi ni Wency, kaya naman binangungot daw yon. Patawa-tawa lang ang babae. Sa mga sumunod na gabi, walang kakaiba. Tahimik at mahimbing ang tulog ng mag-asawa. Ngunit makalipas lang ang 1 linggo, nagsimula na namang managinip si Aris ng mga nakakatakot. Ganun pa rin, palaging si Wency at ang kanyang lola ang laman ng mga bangungot niya. Pero sa tuwing kinukwento niya sa asawa niya yon, hindi man lang kakikitaan na siniseryoso siya nito. Hanggang dumating ang isang gabing higit niyang mas kinatakot. Nagising siya dahil nakaramdam ng pagkaihi. Bumangon ito para tumungo sa banyo. Ngunit napansin niyang wala sa kanyang tabi ang asawa. Inilibot niya ang paningin sa madilim na kwarto hanggang narinig niya ang mahinang bulong.
Nakita niyang nakaupo sa tapat ng salamin sa drawer si Wency at para bang may kinakausap yon habang nakaharap sa salamin. Kinusot-kusot niya ang mga mata hanggang sa balutin siya ng matinding kilabot. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya ang refleksyon sa salamin ng kanyang asawa. Nasa likuran nito ang kanyang lola. Nag-uusap ang mga yun sa pamamagitan ng salamin. Hindi niya marinig kung anong salitang lumalabas sa bibig ng asawa, pero sobrang nakakatakot ang mga tagpo. Yung lola kasi ni Wency sa salamin, para bang nababalutan ng itim na usok na manipis, tapos nagbabaga ang mga mata. Mas lalo pa siyang nasindak nang makitang tumingin sa kanya ang refleksyon ng lola ng kanyang asawa, sabay ngisi nito. Ngayon, malalaman mo na mahal na binabantayan ako ng lola ko. Panahon ng malaman mo na ang asawa mo ay apo ng isang makapangyarihang wikan. Ika ni Wency sa nakapangingilabot na paraan. Sa takot ni Aris, naihina ito sa higaan, sabay talukbong ng kumot. Naririnig naman niyang patawa-tawa si Wency, pero yung tawa niya nakakakilabot. Hanggang biglang lumiwanag ng sindihan ng babae ang ilaw sa kanilang kwarto, tsaka binatukan si Aris dahil sa pag-ihi nito sa kama. Tanggap ni Aris ang nakaraan at pinagmula ni Wency, pero nahihirapan siyang iproseso ang bagong natuklasan. Hindi ordinaryong tao si Wency at lola nito. Si Wency ang tagapagmana ng itim na kapangyarihan ng lola nitong wikan. Hindi kami masamang tao ng lola ko, mahal. Pero kaya naming gawin yon kung kailangan. Oo, ito na ako. Tinanggap ko na ang pinasa ng lola ko sa akin at hindi ko na ito matatanggal sa akin. Patawarin mo ko kung hindi ko kaagad na ipagtapat sa iyo ang tungkol doon. Kumalma si Aris at niyakap ang asawa nang makitang naluluha na yon. Sinabi nitong hindi nagbago ang pagmamahal niya kay Wency kahit pa ganoon ang pagkatao niya at ng kanyang lola. Ipinagtapat pa ni Wency sa asawa ang hula ng lola nito sa kanya. Hindi raw ito makakapag-asawa at walang sino mang lalaki ang seseryoso sa kanya. Hindi rin daw ito magkakaanak at kung magbubuntis man, hindi mabubuhay ang bata. Mapupuno lamang daw siya ng kalungkutan. Ito raw ang nakatakdang kapalaran ni Wency na nararapat niyang tanggapin. Kung ganun, hindi ako naniniwala. Bakit? Tignan mo, narito ako na asawa mo. Pero lahat ng hula ng lola ko, wala pang nagmimintis. Sa lahat ng hula niya sa pamilya, kaibigan, kakilala, lahat nangyari. Kaya natatakot ako. Pwes, narito na ako. Kaya huwag ka nang matakot. Sabay yakap ng mahigpit ni Aris sa asawa at nag-iyakan ng dalawa. Nagsimulang halikan ni Aris sa labi si Wency at unti-unting naging agresibo sila sa isa't isa. Tsaka nagsimulang pagsaluhan ng init ng gabi. Kahit pa namamanghi si Aris. Isang hapon, nagpasya munang magpahinga si Wency dahil sa dami ng ginawa nitong gawaing bahay. Nagdadalang taon na siya nito ng 2 buwan na kanilang nakumpirma ilang araw ang nakakalipas. Kinuha nito ang kanyang cellphone at nagbukas ng social media. Sa kanyang pagtitingin-tingin, nakita niya ang post ng isang babaeng may pangalang Sheila kung saan nakatag ang kanyang asawa. Ilang minuto pa lamang ang post na yon. Letrato yun ni Aris at ng babae na dati palang nobya nito. Nakahalik sa pisngi ng babae si Aris at may caption na inilagay ang babae na, "Miss na kita, boy." Ang letrato ay tila ba ilang taon na ang lumipas
at naalalang i-post ito ng ex ni Aris. Nanggigil sa galit si Wency at nagsimulang magmura ng magmura. Maagang umuwi ng bahay si Aris noong araw na yon. Masama raw ang pakiramdam nito. Tapos hirap daw umihi at suka ng suka. Halos daw ilabas na niya ang lamang loob nito dahil sa tindi ng pagduwal. Sinalubong ito kaagad ni Wency ng sama ng tingin. Nang tanungin ni Aris ang asawa kung anong problema, ipinakita ni Wency ang post ng ex ng lalaki na nakita nito. Pinayuhan ni Aris ang asawa na i-block na nilang pareho ang babae at wag nang pansinin ang kung anumang panggugulong ginagawa nun. Pero hindi humupa ang galit ni Wency. Hindi niya kinikibo ang asawa sa kabila ng sama ng pakiramdam nun. Makalipas ang ilang araw, maayos na ulit ang pakitungo ni Wency sa asawa. Nauunawaan niyang walang kasalanan nito. Pero agad kumalat ang balita at ipinarating kay Aris ng mga kaibigan nito na nasiraan daw ng bait si Sheila. Nagtatatakbo raw sa daan na hubot-hubad at nagkakakanta tsaka nagsisisigaw. Dinakip daw ito at kaagad dinala sa mental facility. Kung anong dahilan, hindi rin daw alam. Agad na paisip si Aris. Hindi kaya may kinalaman dito ang kanyang asawa? Lakas loob niyang tinanong si Wency at walang pagtangging inamin ito ng babae. O bakit? Concern ka pa ba sa kanya? Hindi ba't malinaw naman sa iyo yung ginawa niya nung nakaraan? Dapat lang sa kanya yon. Ani Wency. Pero mali pa rin, mahal. Hindi dapat ganito. Hindi ba't mas mabuting hayaan na lamang natin siya at wag nang pansinin? Bakit? Nasasaktan ka ba? Mahal mo pa, no? Hindi ganon. Alam ng Diyos na ikaw ang mahal ko at sa'yo ko. Si Sheila, hayaan na natin siya. Itigil mo na to. Hindi sa gantong paraan. At sa panong paraan? Ipagpasa Diyos na lamang natin to. Please lang, huwag ka nang gagawa ng mga masamang bagay na tulad nito. Ayokong magkaroon ng isang asawa na kayang manakit at gumawa ng masama sa iba. Siyang nauna. Binigay ko lang ang hinahanap niya. Please, mahal. Tama na to. Sabay yakap ni Aris sa asawa. Pilit itong nagsusumamo na itigil na ang masamang gawa nito sa dating nobya o kahit na kanino man. Gusto niya ng payapang pamilya, lalo at magkakaanak na sila. Doon na natauhan si Wency. Napawi ang galit na bumulag sa kanya at napaiyak na lamang ito. Agad nangako ito sa asawa na ititigil na ang pagpapahirap kay Sheila, pero ipangako nito na wag siyang sasaktan. Nangako naman si Aris ng buong tapat sa asawa. Hindi rin nagtagal at naiuwi rin si Sheila sa kanila. Maayos na ang lagay nito at bumalik na sa normal nitong buhay. Sumadya ang mag-asawang Aris at Wency na makipagkita rito at pinakiusapan ng maayos ang babae na tanggalin na ang post nito at tigilan na si Aris dahil may asawa na ito at magkakaroon na ng anak, at kung ano man ang kanilang nakaraang mapait ay kanila nang ibaon. Naging maayos naman ang kinalabasan ng kanilang usapan. Makalipas ang 3 buwan, bumisita sa bahay ng mag-asawa ang pinsan ni Wency na si Kuya Mar, ang pinakapanganay na pinsan nito sa side ng kanyang ina. Kasama ang asawa nitong si Jenilyn at anak nilang si Axel. Si Kuya Mar ay isang Christian believer. Dati itong hitman na binago ng Panginoon noong makatagpo at tanggapin nito si Kristo sa kanyang buhay. Naging masaya ang kanilang kwentuhan at kamustahan.
Si Axel, maligalig. Si Wency naman ay malapit na malapit sa kanyang pinsang si Kuya Mar dahil kahit madalas pangaralan siya nito noon, ito ang madalas niyang lapitan lalo kapag napapalayas siya ng kanyang tatay Bernard. Bukod sa pagiging malaman ng mga salita at pangaral ni Kuya Mar, may taglay din itong husay sa pagbasa ng kanyang mga nakakausap. Mula sa kilos, mata, pati sa kung paano sumagot at magsalita ang kanyang kaharap. Mukhang may problema kayong dinaanan ah. Naayos na ba ng tuluyan? Tanong ni Kuya Mar sa mag-asawa. Wala naman. Okay naman po kami kuya. Sagot ni Aris. Mahal, hindi uubra kay Kuya Mar yung style na yan. Hayaan mo siya magsalita, Wency. Ngayon, sige. Ikwento mo nga, Aris. Walang napagpilian si Aris kundi ikwento ang nangyari tungkol sa kanyang dating nobya, pati na sa ginawa ni Wency. Aris, alam kong mahal mo talaga tong pinsang ko eh. Kung hindi, malamang di na tayo nagkita rito. Ano? Oo naman, Kuya Mar. Nakakatakot lang magalit to. Lalo sumpungin din. Galaw-gaw ngayon, mamaya ang sungit na. Sagot ni Aris. Seryoso pero puno ng aral ang naging kwentuhan nila kasama sina Kuya Mar at Ate Jeneline. Hanggang sa isiningit ni Wency ang tungkol sa hula ng kanyang lola na hindi siya makakapag-asawa at walang sino mang lalaki ang siseryoso sa kanya. Pati na rin ang hindi siya magkakaanak. Napangiti si Kuya Mar sa sinabi ni Wency at sumagot ng, Alam mo Wency, sa mga naririnig ko, magaling talaga manghula yung Lola Hasmin mo. Pero lagi mong tatandaan na may isang pinakamakapangyarihan sa lahat na nakakaalam ng lahat ng bagay, may-ari ng lahat ng bagay, lumikha ng lahat ng bagay. Kung kanyang kalooban ay kanyang ibibigay at walang sino man ang makakapigil. Ani Kuya Mar habang nakaturo sa itaas ang daliri nito. Kanyang tinutukoy ang Diyos. Doon na napaiyak sina Wency at Aris. Inamin din ni Wency na hindi siya makapaniwala na mula noong maging asawa niya si Aris, natuto siyang manalangin. Oo, hindi siya noon naniniwala sa Diyos dahil iba ang kanyang pinaniniwalaan. Pero sa hindi niya maipaliwanag, hindi man niya kilala ng lubos, ay ginawa niyang manalangin ng lihim sa Diyos na wag mawala ang kanyang asawa at magkaroon ng anak. Yan yun, Wency. Maaring hindi mo pa nga siya lubusang kilala. Pero ikaw, kilalang kilala ka niya. Hinanap mo siya at pinakinggan ka niya. Ngayong natagpuan mo siya, huwag ka nang hihiwalay pa. Mas lalong napaiyak ang mag-asawa sa mga sinabi ni Kuya Mar. Para bang may humaplos sa mga puso nila. Naniniwala silang hindi aksidente o nagkataon lang ang pagdalaw ni Kuya Mar sa kanila, kundi ito ay niloob ng Diyos para sa kanila. Bago umalis sina Kuya Mar, ay ipinanalangin niya ang mag-asawa pati na ang ipinagbubuntis ni Wency. Inanyayahan din niyang sabayan siya sa panalangin ng dalawa at matapos ang taimtim nilang pananalangin, ibang kagaanan ang naramdaman ng dalawa. Nagpasalamat sila kina Kuya Mar at nakiusap kung pwedeng mas dalasan ang pagdalaw sa kanila. Tinanguan naman sila ni Kuya Mar, tsaka na nagpaalam ang mga yon. Matagal na hindi nagpakita sa salamin ang lola ni Wency at kapag may kung anong bumubulong siyang naririnig ay itinataboy niya ito sa pangalan ni Jesus. Natatahimik ang kanyang kalooban. Hanggang sa nagpadala ng mensahe ang kanyang Lola Hasmin kay Wency sa pamamagitan ng messenger. Anito, hindi nila kakampi ang pinsan ni Wency na si Kuya Mar. Iba raw ang paniniwala nito at naimpluwensyahan na si Wency.
Sinusubukan daw ni Lola Jasmine na paliparan ng sumpa si Kuya Mar pero hindi raw ito makadapo. May kung anong malakas na pumipigil. Hanggang sa nagpasya si Lola Jasmine, natigilan na yon. Ibinigay niya sa apong si Wency ang kalayaan ng pagpapasya kung kanino ito mas susunod ng paniniwala. Kung sa kanyang lola, mananatili at mas mapapalakas pa ang kapangyarihan nito. Pero kung sa paniniwalang itinanim ni Kuya Mar niya, mawawala na yun sa kanya. Ano ang sagot ni Wency? Hindi si Kuya Mar ang pinipili niya. Dahil ang kanyang pinipiling paniwalaan ay si Kristo na nagbigay ng kaligtasan sa kanya at bagong buhay. Maayos itong nagpaalam sa kanyang lola na isusuko na niya ang buhay sa Diyos at nais niyang mas makilala pa ito at mapaglingkuran. Maayos na nailuwal ni Wency ang malusog na anak nitong pinangalanan nilang Mateo. Namuhay silang mapayapa, payak at masaya. Taglay ang bagong buhay na kanilang tinatahak sa biyaya at gabay ng Diyos. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Hana. 25 anyos. Isa po ako sa mga taga-subaybay ng inyong channel. Sa katunayan po niyan, natutuwa po ako kapag napapakinggan ang mga bago ninyong uploads na alam ko namang kapupulutan din po ng aral. Ako man ay may karanasan ding kababalaghan na naisip kong ibahagi para kahit papano'y maibsan ang takot sa aking dibdib sa tuwing napapag-isa ko dito sa lumang bahay ng aking mga lolo at lola. 18 anyos lang ako nang ipamana sa akin ng aking mga magulang itong malaking bahay ng aking lola Olivia sa Angono, Rizal. Malaki ang bahay at may malawak na hardin at may swimming pool na ayon sa aking mga magulang ay dating masukal na kagubatan noong araw. Ayoko pong magtunog mayabang pero may kaya po ang aking pamilya. Sila ang kinikilalang nabibilang sa alta sosyedad noong araw. Mahilig sila sa parties at iba't ibang klase ng pagtitipon. Sa katunayan niyan, sa lugar na ito, nagkakilala ang aking mga magulang, nagkaibigan, ikinasal hanggang sa maipanganak ako. Sa kasalukuyan, wala sila rito. Nasa Maynila sila. Naka-confine kasi si Papa at madalas kong dalawin tuwing linggo. Magpahanggang ngayon kasi wala pang matinong findings ang doktor sa kung ano ba talaga ang sakit ni Papa. Namimiss ko na ang paglalambing niya sa akin. Lahat ng naisin ko'y ibinibigay nila. Sabi nga ng aking mga kaibigan, nag-iisang prinsesa kasi ako ng aking pamilya, kaya solo ko raw ang lahat ng mana. Tinatawanan ko na lang ito dahil ayoko namang patulan ng lahat ng sinasabi nila. Buong akala nila, nag-iisang anak lang ang mama ko. Lingid sa kaalaman nila, meron akong tita, ang nakababatang kapatid ng aking mama. Hindi naman inilihim sa akin ni mama ang katotohanan ng pagkakaroon ko ng tiyahin. Yumao na nga lang ito matagal na panahon na. Ayon sa pinakatago-tagong lihim ng aming pamilya, nagpakamatay si Tita Celestine, ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi na nila ito pinaalam pa sa madla at hinayaang manatiling lihim ang lahat sa takot na husgahan ng maraming tao ang aming pamilya. Ayaw nilang masira ang aming pangalan na kay tagal na nilang iniingatan. Hindi ko alam kung ano ang punot dulo ng nangyari sa kanya. Pero ang tipid lang na paliwanag sa akin ni mama noon. Nalungkot daw ng husto si Tita Celestine nang iwanan siya ng kanyang kasintahan. Yun lang ang alam ko. Hindi ko naman inaasahan na mas masahol pa pala sa nilikha nilang kwento ang aking matutuklasan matapos kong manahin ng malaking bahay na hindi ko man ginawang personal na tahanan ay buwanan naman akong nagpupunta doon para magpahinga. Taong 2016, natatandaan kong
Halos maglupasay ako sa tuwa nang iabot na sa akin ni na mama at papa ang susi, maging ang papeles ng bahay. Isang napakalaking karangalan para sa akin ang maging tagapagmana ng aming malaking bahay at magsilbing tagapangalaga nito sa paglipas ng mahabang panahon. Itinalaga ni mama si Aling Berta bilang katiwala ng bahay at siyang naglilinis ng kabuang lugar sa tuwing pumupunta ako. Sa bawat araw na nagpupunta ako sa malaking bahay, palaging may hatid na kwento sa akin si Manang Berta. At gustuhin ko man siyang kagalitan, ay alam kong masyado tong awkward, lalo na't mas matanda pa rin siya sa akin na kailangang igalang. Hindi ko lang kinakaya ang mga kwentong sinasabi niya. Sa tuwing naaalala ko ang mga yun, ay nangangatalang buong katawan ko sa takot. Mga karanasan niyang puro kababalaghan sa aming bahay ang palagi niyang isinasalaysay. May mga panahon daw na kinikilabutan siya sa tuwing tumutunog ang grand piano sa may salas kapag sumasapit ang anibersaryo ng kamatayan ni Tita Celestine. Mag-isa lang siya at walang kasama, pero hindi niya mapigilang mamaluktot sa kanyang higaan kapag naririnig ang maririing pagpindot ng bawat nota nito. Kalaunan, nagpasya si Manang na wag matulog sa bahay tuwing gabi. Naglilinis na lang siya sa umaga at hanggang hapon. Kinagabihan naman, rerelyebo sa kanya ang aking na-hire na gwardyang si Manong Goryo. Wala nang naikukwento sa akin si Manang. Pero si Manong naman ang maraming naikukwento sa akin kapag napapasyal ako sa bahay. Minsan sabi niya sa akin, "Maniwala kayo sa hindi, ma'am. May nakita akong liwanag ng lampara sa ikalawang palapag ng bahay at kumakalampag ang mga kagamitan sa abandonadong kwarto." Saad niya. Kaagad ko namang sinusundan ang tingin ng kwarto na sinasabi niya at napagtanto kong yun ang silid kung saan namalagi si Tita Celestine hanggang sa mga huling sandali nito. Hindi ko naman maakyat-akyat ang nasabing silid dahil abala ako sa trabaho at kapag nakakauwi naman ako sa malaking bahay ay nagpapahinga na lang ako at wala nang oras pang maghalughog. Isa pa, naisip ko, kwarto naman to ni tita. Siguro kahit patay na siya, deserve niya naman na irespeto at hayaang pribado ang lugar bilang alaala na minsan ay nabuhay siya dito sa mundo. So far, wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa bahay. Taliwas sa ikinukwento sa akin ng aming mga katulong. Tinatawanan ko na nga lang sila at kung minsan binibiro na maligo na lang sa swimming pool para maanod ang kung ano-anong bagay na sumasagi sa isipan nila. Ginawa din naman daw ito ng mga katulong pero mas nagimbal lang sila nang makarinig ng ingay sa taas na tila ba may pinagbabagsak tsaka bumalya pa sara ang bintana sa isa sa mga kwarto na animo may kung sinong galit na galit sa ginagawa nila. Tinatawanan ko lang naman sina Manang dahil sa kanilang mga sinasabi. Hindi ko inaasahang minsan ako man ay mararanasan ng nasabing hilakbot nang minsang manatili ako ng 1 linggo sa bahay dahil nilagnat ako at hindi makapagtrabaho. Inokop ako ang kwarto ko simula pa nung bata lang ako. Malaki ang kwarto at may sariling banyo. May mini ref at microwave para kung sakaling gutumin ako ay hindi ko na kailangan pang bumaba. Noong magkasakit ako, si Manang Berta ang nag-alaga sa akin. Hinahatdan niya ako ng pagkain, inumin at maging pang dessert na paborito ko naman. Nang mga panahong yun, tamad na tamad akong gumalaw at maghanda. Mabuti na lang talaga at alam ni Manang kung paano niya ako aalalayan noong nilalagnat ako. Isang hapon, sa pagkakaalam ko ay nagluluto si Manang Alberta at ang dalawa sa mga katulong nang magpasya akong bumangon. Naisip kong mamintana kaya naman nakahinga ako ng maluwag nang matanaw ko ang malinis na kapaligiran sa labas. Panay-puri lang ako nang mapansin kong may isang pares ng mata na nakatingin sa akin. Sinubukan ko tong hanapin hanggang sa humantong sa aking tingin sa kung sino man ito na nakatingin sa akin
mula sa kulay pulang pinto ng kwarto na napagtanto kong ang kwarto ni Tita Celestine. May babaeng nakasilip din doon at tila ba nakadungaw sa bintana. Hindi ko to kilala pero nakangisi siya na animoy sinasabi niyang taga doon siya, pero parang hindi siya naiimbita sa pagbaba sa kanyang kwarto. Aminado ko, kinilabutan ako. Ipinatawag ko pa si Manang para palabasin ang babaeng nakasilip sa kabilang kwarto, pero sabi niya matagal na daw nakalakang nasabing kwarto at hindi nabubuksan pa. Imposibleng may tao sa loob, lalo na't kasing haba ng buhok noong sinasabi kong babae, dahil wala namang kahit sino ang magkakamali na pumasok doon para manakot. Ang sabi pa ni Manang sa akin, "Hala ka ma'am, baka nagpakita sa iyo si Ma'am Celestine." Dahilan para matakot din ako. Ang tanging nasabi ko lang, bakit sa tagal na panahong mananakot siya ay ngayon pa talaga? Wala naman siguro siyang nakaaway. Higit sa lahat, ginusto niyang kuhanin ang buhay niya ayon kay Mama. Dahil sa inis ay inutusan ko si Manang na buksan namin ang kwarto ng aking Tita Celestine. Tumambad sa amin ang amoy luma na puno ng alikabok at kadiliman, kaya pinabuksan ko pa ang bintana. Para pa akong papanawan ng ulirat nang mapagtantong nakalak pa nga mula sa loob ang bintana at hindi basta nabubuksan ng walang dahilan. Kung ganoon, paano nabuksan ng kung sino mang babae ang bintana kanina? Inilibot ko ang tingin sa buong paligid. Napakaraming kagamitan. Kahit nakikita kong maayos itong nakabahig. Nasa tamang lalagyan ng mga libro. May magarang tokador at may isang full-length mirror sa sulok na bahagya nang natanggal ang takip na kumot. Sa isang mataas na bahagi naman ng dingding, may nakasabit na malaki pero lumang portrait ng isang babae. Hindi ko siya kilala, pero sa tingin ko, siya ang aking Tita Celestine. Maganda at sopistikada. Sa tansya ko, nasa edad 18 hanggang 20 anyos. Ang sabi sa akin ni Mama, nagpakamatay si Tita Celestine dahil iniwanan ng kanyang kasintahan. Kung bakit kailangan niyang wakasan ang kanyang buhay nang dahil lang sa maliit na dahilang yon ay hindi ko alam. Para sa akin, napakababaw ng rason niya. Ako man ay ilang beses nang nakipaghiwalay at nahiwalayan, pero hindi naman ako naging masyadong upset. Siguro nalungkot lang ako ng ilang araw, tapos move on na ulit. Parang lilipas lang siya at makakalimutan ko na ng tuluyan. Naisip kong ipalinis kay Manang Alberta ang kwarto ni Tita Celestine. Hindi pa kasi ako aalis at mananatili pa ng ilang araw sa malaking bahay. Pinalabas ko sa kanya ang mga bagay na hindi na dapat nasa loob para kahit papaano ma-maintain ang kalinisan ng kagamitan ng aking tiyahin. Umagaw sa aking pansin ang isang painting na inilabas niya mula sa ilalim ng kama. Purong pula ito, pero kaakit-akit. Hindi ko maiwasang mahumaling dahil sa ganda ng babaeng nakapinta doon. Hindi kumukurap na sinabi ko kay Manang Alberta na dalhin sa aking silidang nasabing portrait at gusto kong ilagay sa malapad na dingding ng aking kwarto. Mula nang mailagay ko ito sa aking silid, may nararamdaman akong kakaiba. Tuwing gabi, nariyan ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Tila ba may mga matang nakabantay na hindi ko maintindihan. Madalas tuloy akong bumangon sa gabi para lang tignan kung maayos bang nakasara ang mga bintana ng aking kwarto o kung may ibang tao ba sa loob maliban sa akin. Pero wala naman akong nakita. Medyo nagkaroon lang ako ng idea nang minsang kumalampag ang mismong painting ko sa kwarto isang gabing katatapos ko lang maligo. Hindi ako makatulog noon kaya naisip kong magpabiling-biling na lang sa kama. Pasado 11:00 na at tahimik na sa paligid. Kampante ako dahil alam kong may kasama naman ako, lalo na't pinakiusapan ko sina Manang Alberta at Manong Goryo na manatili muna sa bahay
hanggang sa gumaling ako. Kagaya ng mga nakaraang gabi, hindi pa din ako makatulog. Palaging humahantong ang aking tingin sa nakakwadrong larawan ng aking tiyahin sa itaas ng aking kama. Sinadya kong isabit ito doon dahil talagang nagandahan ako sa kanya. Hindi ko alam na ito pala ang magtutulak sa akin para malaman ang katotohanan sa kamatayan ng aking tiyahin. Dahil sa naisip na baka nagka-insomnia lang ako, nagpasya akong buksan ang lampshade sa aking kwarto at magbasa ng messages sa aking phone. Medyo maalinsangan ng gabing yon dahil nagkataong sira ang aking aircon. Bukas pa daw darating ang mag-aayos, kaya para makapasok man lang ang hangin ay binuksan ko ang bintana at pinto. Nakayuko ko sa screen ng aking aparato pero nararamdaman ko kagad oras na may dumaan sa left side ko kung saan naroon ang pinto. 3 mensahe na ang nababasa ko nang mahagip ko sa aking peripheral vision ang pagdaan ng isang imahe o tama bang sabihin kong bulto na nakakulay pulang bestida habang tinutumbok ang kulay pula ding pinto sa bandang dulo ng pasilyo. Kaagad akong kinilabutan. Tinawag ko ang mga katulong sa pag-asang baka sila lang ang dumaan pero bigo kong makahanap ng sagot dahil mukhang nahihimbing pa sila. Naisip kong tunguhin ang pulang kwarto at buksan ito. Hindi ako natatakot dahil may kuryente naman kaya nang pindutin ko ang switch ay bumaha kaagad ang ilaw sa loob ng paligid. Napagtanto kong malinis na pala ang mga kagamitan sa loob at maayos na pinunasan ang mga muebles. Ewan ko ba, parang may bumubulong sa akin na buksan ng tokador at baka may makita akong mga bagay na nagpapagulo sa isip ko. Hindi nga ako nagkakamali. Isang malaking kahon ang nakuha ko sa tokador. Sa tingin ko ay may nakatagong mahalagang bagay sa loob kaya naman naisip kong maghanap ng bagay na pwedeng maipambukas sa kinakalawang na kandado nito. Tumambad sa aking harapan ang mga botelyang may nakalagay na iba't ibang klaseng insekto. Ang mga langis na maayos na nakabahig sa gilid at 3 piraso ng manika na pawang nakabaluktot na at mukhang maayos na nilamukos pero nakikita ko pa naman ang mga litrato sa bawat dibdib ng mga ito. Sumasalang kaba sa aking dibdib nang makilala ang mga nasa litrato. Si Lola Olivia, Tita Celestine at isang lalaking hindi ko kilala ngunit kalaunan ay natuklasan kong ang mismong nobyo ni Tita na siyang aking ama ngayon. Nanlaki ang aking ulo sa aking natuklasan. Tingin ko, umakyat ang dugo sa aking ulo sa natuklasan. Hindi ko alam kung paano napunta ang litrato ni Papa sa kahong yun pero malinaw sa akin na may kinalaman ito sa karamdamang pinagdudusahan niya ngayon. Nanginginig na tinawag ko si Manang Alberta. Mabuti na lang nagising siya kaagad. Dali-dali niya akong dinaluhan sa pulang kwarto at ipinakita sa kanya ang aking natagpuan. Siya man ay natutup ang bibig. Naglumikot ang kanyang mga mata at animo natatakot sa maaaring manulas sa kanyang bibig. Gayunpaman, mariin ko siyang tinanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng natagpuan ko. Kung bakit may ganoon sa kwarto ng tiyahin ko. Sa gulat ko ay biglang umiyak si Manang Alberta. Aniya, hindi naman daw talaga totoong nagpakamatay ang aking tiyahin. Namatay na lang ito sa karamdaman pero hindi niya inaasahang sa pamamagitan nito ng kulam. Gayunpaman, malalaman ko din daw ang lahat kapag inilapit ko sa albularyo ang nasabing bagay dahil may kakilala daw siyang pupwedeng makatulong sa akin. Pumayag ako at umalis kami kinabukasan. May kalayuan din ang lugar na pinuntahan namin pero wala lang yun sa akin basta malaman ko kaagad ang lahat ng gumugulo sa aking isipan. Sa bakuran pa lang ay sinalubong na kami ni Mang Romeo, ang albularyong tinutukoy ni Manang Alberta. Bago pumasok ay tinawagan ko si Mama at sinabi na alam ko na
kung bakit nagkakasakit si Papa. At narito kami ngayon para mabigyang linaw ang lahat. Para masaksihan din niya ang mga mangyayari, ay hindi ako naging madamot sa pagbibigay ng impormasyon kung saan ba niya kami po pwedeng puntahan. Pababantayan na lang daw muna niya sa isang midwife ang Papa para mapuntahan niya ako. Nagsagawa ng pagtatawas si Mang Romeo. Kitang-kita ko kung paano niya patakan ng kandila ang maligamgam na tubig na may asin at saka nakita ang nabuong imahe. Sumikdo ang aking dibdib sa labis na kaba. Hindi ko alam kung bakit nagiging kamukha ni Mama ang imahe sa planggana. Gayunpaman, naisip ko, malaki naman ang pagkakahawig ni Mama kay Tita Celestine, kaya siguro akala ko si Mama ang nasa pinatakang tubig. Ayon sa albularyo, kung kilala ko raw ang nasabing babae, ay siya daw ang kumulam sa 3 manikang nagre-representa sa 3 tao. Sa magkaiba nga lang na panahon at taon, pero hindi siya maaaring magkamali. Galit, pagtatampo at selos ang pinagmulan ng pagnanais ng kung sino mang mangkukulam na gawin ang bagay na to. Nagdasal ang matanda nilapag sa mesa ang mga gamit pang kulam. Naulinigan ko ang tunog ng paghinto ng makina ng kotse sa labas, kaya nahulaan kong si Mama yun. Naglabas naman si Mang Romeo ng buntot pagi at sinimula ng pangangastigo. Sa pamamaraang yon ay aamin ang mangkukulam sa kanyang kasalanang ginawa at pagsisisihan ng hindi makataong pagganti niya sa kapwa. Tiyempong paghampas ni Mang Romeo sa buntot pagi ay siyang pag-atungal naman ni Mama sa may tarangkahan. Nagkagulatan kami ni Manang Alberta. Parehong hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Tila ba isang malaking kasinungalingan ang ginagawa ni Mama na paglulupasay, kaya naman naiinis akong nilapitan siya para sana patayuin. Ngunit itinaas niya lang ang kanyang kanang kamay, sabay sabing aamin na siya basta wag lang papaluin ang mga kagamitan niya dahil nasasaktan daw siya. Sa harapan ko, inamin niya ang matinding pagseselos na kanyang nadarama dahil mas mahal daw ng ama ko si Tita Celestine. Ginawa niya ang lahat para mapagtagumpayan ang kanyang mga plano, kaya nang maipanganak daw ako ng kanyang kapatid ay kinulam niya ito hanggang sa mamatay. Kagaya ng ginawa niya kay Lola Olivia. Nagtatampo daw siya sa matanda dahil mas binibigyang basbas pa ni Lola ang pagsasama ni na Papa at Tita Celestine kesa sa kanya na siyang una raw nakasintahan. At ang masaklap pa ay nagugustuhan din ito ni Papa. Umamin siya sa akin na hindi niya raw ako tunay na anak. Ang nanay ko raw ay si Tita Celestine na matagal nang yumao. Marahil kaya nagpapakita sa akin ng kaluluwa nito ay para isiwalat ang buong katotohanan dahil matagal na panahon na itong naibaon sa limot. Umagulgul ako ng iyak at galit siyang sinumbatan. Bakit nagawa niyang saktan ang pamilya niya? Alam naming dalawa na may sakit ngayon si Papa, kaya sinabi ko sa kanya na kaya niyang gamutin ang aking ama. Ngunit umiling lang siya, sabay sabing hindi na raw niya kayang tanggalin ang lubid na pinagbuhol-buhol niya. Nakiusap ako kay Mang Romeo na gawa ng paraan ang ikagagaling ni Papa. Sabi naman niya, mangyayari lamang yon kung gagawin namin ng ritual ng rebuelta. Kaya kahit hindi ko alam ang konsekwensa ay kaagad akong sumang-ayon. Hindi ko naman alam na si Mama pala ang magiging kapalit nun. Matapos maisagawa ni Mang Romeo ang ritual ay kaagad na napahandusay sa sahig si Mama. Bumula ang kanyang bibig at naglabas ng maraming insekto. Ibig kong masuka nang makitang bawat insekto ay may dalang durog na laman mula sa loob ng kanyang katawan. Naging kasuklam-suklam ang kanyang kamatayan sa mismong harapan ko pa. Nalungkot ako dahil alam kong pinagsisisihan niya ang mga ginawa niya.
Wala akong karapatang magtanim ng sama ng loob dahil binuhay niya ako sa kabila ng lahat. Naging mali lang ang pagpapakita niya ng pagmamahal. Naging makasarili, dahilan para mapatay niya pati sarili kong ina at abuela. Naway patawarin siya ng langit dahil sa kanyang ginawa. Isang napakagandang babae, matalino at nakakaakit. Ganyan kung ilalarawan ang babaeng si Samantha, 29 anyos. Anak siya ng mag-asawang Anton at Celia Fuentes. Nagtapos sa kursong secondary education si Samantha o mas kilala bilang Sam. Kabilang siya sa 4 na magkakapatid na sina Judith na kanilang panganay, 32 anyos. Sunod si Sam, pangatlo si Jomar na 25 at ang bunsong si Martin na 20 anyos. Naging mahirap para sa pamilya ni Sam ang mamuhay sa araw-araw. Ang ama kasi nitong si Mang Anton ay nagtatrabaho bilang isang janitor sa isang opisina. Maliit ang kita nito, ngunit ito ang nakapagpatapos ng pag-aaral kay Sam. Kulang na kulang ang kinikita nun para sa kanilang lahat. Ang ina naman nilang si Aling Celia ay isang housewife. Ang panganay namang si Judith ay mahina ang katawan at kinakailangang magdialysis. Hindi ito nakakapagtrabaho. Ang sumunod kay Sam na sina Jomar at Martin ay parehas na walang mga trabaho at madalas lamang nasa barkada o galaan. Dahil hindi pa noon nakakapasa sa licensure exam si Sam, ay sobrang baba ang sahod nito bilang isang private school teacher. Sa laki ng gastos nila ay hindi talaga sapat ito. Kinailangan pang umisip ng ibang racket ni Sam para may maipandagdag. Siya lang kasi ang maaasahan ng kanilang pamilya. Kapag may mga kailangang bayaran o gastusin, ay panay pangalan ni Sam ang binabanggit. Halos mapudpud na ang pangalan nito. Hindi naman makapagreklamo ang dalaga dahil wala naman din silang ibang lalapitan. Palagi na ngang pinagsasabihan ng kanilang mga magulang ang mga anak nilang sina Jomar at Martin na magtrabaho para makatulong sa kanilang ate Sam sa mga gastusin. Ang kaso lang ay sa tuwing sinasabihan ng mga to ay idinadaan nila sa biro at ni minsan ay hindi sineryoso ang pangaral sa kanila. Pinili ni Sam na pasanin ng mabigat na responsibilidad para sa kanyang pamilya. Maraming isinakripisyo ang babae para lamang unahin ang makatulong sa kanyang mga magulang, pati na sa pagpapagamot ng kanyang ate Judith. Halos sumuko na si Sam sa hirap na kanyang dinadanas, ngunit muli itong nabuhayan ng pag-asa nang makilala nito si Edison. Si Edison ay isang tricycle driver, mestizo at magandang lalaki. Palagi nitong nagiging pasahero ang magandang dalagang si Sam. Palabiro itong binatang si Edison at madalas kapag lumulutang na ang isip ni Sam dahil sa dami ng iniisip, nagagawang maibalik ni Edison ang ngiti sa mukha nito. Oras na magbitaw yun ng biro na nakakatawa. Araw-araw ay naging hatid sundo ni Edison si Sam. Madalas din nabilhan ni Edison yon ng simpleng mga merienda kagaya ng banana Q, kamote fries, kwek-kwek, isaw at marami pang iba. Kaya labis ang tuwa ni Sam rito. Kahit paano'y may nakakapagpalimot sa kanya sa mga problemang kinakaharap niya sa araw-araw. Di nagtagal ay nagtapat ng pag-ibig si Edison sa dalaga. At ganoon din, napamahal na rito si Sam. Kaya naman ang naging resulta ng pagtatapat nila sa isa't isa ay isang panibagong relasyong nabuksan. Tutol noong una ang pamilya ni Sam sa pagkakaroon nito ng kasintahan. Bakit daw pipili na lang? Tricycle driver pa. Tapos siya raw guro. Gusto nila ay pumili si Sam ng mga kagaya niyang profesional, pero sa kabila ng mga sinasabi ng pamilya niya, nanatiling matatag si Sam sa pagkapit sa relasyon nila ni Edison. Ipinaglaban niya to at pinatunayan ni Edison na hindi magsisisi si Sam na naging nobyo niya ito.
Makalipas ang 1 taon, nagdalang tao si Sam kaya naman nagpasya ang dalawa na magsama na. Ipinagpaalam na ni Edison si Sam sa mga magulang nito na titira ng kasama ni Edison sa inuupahang bahay nito sa pangakong hindi mapuputol ang suporta ni Sam sa pamilya at susuportahan din siya ni Edison. Wala ring nagawa ang pamilya ni Sam. Kahit papatayin pa nila ito, wala na silang magagawa. Kaya naman mabigat sa kanila na payagan ng sumama si Sam sa nobyo. Basta ang usapan, hindi matitigil ang suporta nito sa pamilya. Dahil naging masela ng pagbubuntis ni Sam sa mga unang buwan pa lang, madalas na itong hindi nakakapasok sa trabaho dahil sa palaging masamang pakiramdam nito. Nagkakataong matumal pa ang pasada ni Edison, kaya naman sobrang gumapang sa hirap ang dalawa. May mga pagkakataong hindi na nakakakain si Edison dahil kailangan niyang unahing makakain si Sam at ang baby sa loob nito. Sa 3 buwan ng pagbubuntis ni Sam, muli siyang nagpa-ultrasound base na rin sa utos ng doktor na nag-aalaga rito. Isang masamang balita ang labis na sumubok sa dalawa. Walang tibok ng puso ang bata sa loob niya. Pinayuhan silang magpa-ultrasound ulit matapos ang 2 linggo. Makalipas lang ang 1 linggo mula noon ay tuluyang nakuna ng sanggol sa sinapupunan ni Sam. Labis ang kalungkutan ng dalawa sa nangyari. Yun din ang simula na mas masusubok ang dalawa. Hindi na nabigyan ulit ng kontrata si Sam kaya wala itong trabaho. Ang pasada naman ni Edison bagsak din dahil palaging nasisira ang tricycle nun at napupunta lang sa pagpapaayos ang kinikita niya. Sobrang hirap. Halos hindi na makakain minsan ang dalawa. Hindi rin makapagbigay ng tulong si Sam sa pamilya nito kaya naliligo ito ng masasakit na mga salita mula sa kanyang pamilya na nakakadagdag pa sa kondisyon at depresyong pinagdadaanan nito. Isang araw, naglalakad galing palengke si Sam nang hindi sinasadyang tumama ang dala nito sa binti ng isang lalaking nakatayo at tumitingin ng karne. Mukhang may kaya yon. Nakaparada ang sasakyan nito sa gilid at napakaganda ng kanyang bihis. May gintong relos pa. Basang plastik ang bitbit ni Sam at may lamang mga isda yon, kaya naramdaman ng lalaki yon at napatingin kay Sam. Napamura pa ito pero nung makita na kahit hindi nakaayos ay lutang ang kagandahan ni Sam, natigilan yon at siya pa ang humingi ng pasensya. Nagpatuloy na sa paglakad pa uwi si Sam na walang kamalay-malay na palihim na sinundan ng lalaking nakainkwentro nito sa palengke. Sinundan niya yon hanggang makarating sa bahay nito at nang makumpirma ang tinitirhan ng babae ay bumalik na yun sa palengke para muling mamili at kunin ang kanyang sasakyan. Kinabukasan, muling pumunta ng palengke si Sam upang mamili ng mga gulay. Nang matapos piliin ng mga gulay, ay nagulat siya ng biglang, Manang, ako na ang magbabayad ng mga pinamili niya. Napatingin si Sam sa lalaki. Yun ang lalaking nasagian niya ng plastik nung nakaraang araw. Nagtaka yun sa ginawa ng lalaki. Huwag ka mag-alala, miss. Ang sorry ko na yan sa ginawa ko kahapong pagsasalita sa'yo. Tanda mo, napamura ako kaya pasensya na sa inasal ko. Ako nga pala si Brando. Iniabot ng lalaking nasa edad 50 pataas ang kamay sa babae. Pero matikas pa rin yun at pormadong-pormado ang bihis. Halata ring isang mayamang tao yon. Medyo nailang si Sam. Ayaw nitong tanggapin ang alok ng lalaki at sinabing may pambayad naman daw to. I insist. Sige na, tanggapin mo na. Alam mo, kulang ang salitang pasensya sa inasal ko kahapon sa'yo. Kaya dahil dyan, may libreng hatid ka doon sa inyo. Teka, huwag kang mag-isip ng kung ano ha. Kagaya nga ng sinabi ko, kulang ang salitang pasensya. I've learned my lesson and thanks to you. Kaya please, pagbigyan mo ko.
Anyway, ngayon lang naman to eh. I accept your apology, Mr. Brando, pero please, hindi mo na kailangan pang gawin yan. Okay na. Now, if you'll excuse me, I have to go. Naglakad na paalis si Sam at iniwan si Brando. Araw-araw na inaabangan ni Brando sa palengke si Sam. Araw-araw ring nagsusubok mangulit yon sa babae, pero palagi siyang nare-reject nito. Hanggang isang araw, hindi sinasadyang natapilok si Sam at natumba. Natukuran niya ang panindang bagoong ng isang tindera at tumapon ng lahat ng yon sa basang sahig ng palengke. Galit na galit ang tindera at pinagmumura at dinuruduro si Sam. Pinababayaran niya ang kabuuang halaga ng natapong bagoong nun. Magkano lang ang perang dala ni Sam nun at yun ang kanyang iniaabot kasama ang paghingi ng pasensya. Pero masyadong matalimang dila ng tindera at tinalakan siya ng tinalakan. Kumuha yun ng isang plangganitang tubig sa katabing tindera ng isda at akmang isasaboy kay Sam nang biglang hinarangan yun ni Brando. Tama na! Magkano bang halaga ng bagoong mo at nagkakaganyan ka, ha? 800 yan! Bakit? Sino ka ba? Dumukot ng 2,000 si Brando sa kanyang pitaka at iniabot sa tindera ng bagoong. O yan, hindi mo naman kailangan magsalita ng kung ano-ano sa kapwa mo. Napakaliit na halaga. Sige na, sa'yo na yung lahat ng sobra niyan. Yun naman pala eh. Magbabayad naman pala. O ikaw babae, pasalamat ka mayaman tong boyfriend mo ah. Tama na, bayad ka na. Isa pang hirit mo, idedemanda kita, naintindihan mo? Opo boss, salamat po dito. Hinawakan ni Brando sa kamay si Sam at hinila palayo sa lugar. Dinala niya ito sa kanyang sasakyan at sinabing sumakay na muna at pinagtitinginan siya ng mga tao. Sumakay si Sam at pinaandar ni Brando ang sasakyan palabas ng palengke. Ipinarada ni Brando ang sasakyan sa isang tabi ng kalsada at pinatay ang makina. Inabutan niya ng panyo si Sam na nooy nabigla rin sa mga nangyari. Hayaan mo na yun. Minsan may mga tao talagang walang preno ang bunganga. Hindi iniisip na nakakasakit sila ng iba. Basta ang kanila lang, masabi ang gusto nilang sabihin. Para sa akin ang mga gaya nila, mga taong mababaw. Hindi ka dapat nag-aaksaya ng panahon sa kanila. Ihahatid na kita sa inyo, Miss... Sam. Bagay na bagay sa iyo ang pangalan mo, Sam. Halika na, baka may nag-aantay sa iyo sa bahay niyo. Inihatid ni Brando ng nakasasakyan pa uwi si Sam. Matapos yun ay nagpasalamat ang babae at sa unang pagkakataon ay gumanti na yon ng ngiti sa lalaki. Sa paglipas ng mga araw, palaging inaabangan ni Brando sa palengke si Sam. Ang palaging sinasabi ng lalaki rito, napapadaan lang siya sa palengke dahil may isang branch siya ng kanyang negosyong pabrika ng alige malapit doon. Pinatikim pa niya yun kay Sam at nagustuhan nito ng babae. Sobrang masarap at puro kasi ang aligi nun. Isinama pa niya si Sam sa pabrika at nakita nito kung paano nila pinoproseso ang produktong alige na negosyo ni Brando. Inalok ni Brando na magtrabaho sa kanya si Sam bilang sekretarya nito. Hindi na nagdalawang isip pa si Sam at tinanggap niya to. Alanganin man ang pagpayag ni Edison, wala rin naman tong magagawa. Talagang kailangan nila ng ekstrang kita para sa kanilang dalawa. Nagsimulang nagtrabaho sa opisina ng pabrika si Sam. Magaan lang ang trabaho nito at mas marami pa ang oras na paikot-ikot lang siya sa pabrika. Si Brando kasi, hindi lang naman iisang negosyo. Lahat iniikutan niya. Hanggang isang araw, pumasok si Sam nang namamaga ang mga mata at pasinghot-singhot. Napansin niyo ni Brando. Sam, may problema ba? Wala ho sir. Okay lang ako. Sir? Hindi ba sabi ko sa'yo Brando na lang? Ayoko na masyadong formal. Sige Brando. Now, anong problema?
Wala ho. Sam, trust me, okay? Baka makatulong ako. Kasi naman, nalaman ko na namamakla pala tong asawa ko. Hindi na pumapasada. Ibinebenta na lang ang sarili sa bakla. Nakakadiri siya. Paano niya nagawa sa akin yun? Nagsimulang humagulgul si Sam at niyakap naman ito ni Brando. Shh! It's okay, Sam. It's okay. Tapos, may mga taong nagpupunta sa bahay at naniningil. Nabaon pala sa utang. Kaya yung tricycle niya, kinukuha bilang kabayaran. Walang iya talaga si Edison. Oo nga, akala ko maayos na naghahanap buhay. Nasaan na siya ngayon? Ayun, sumama na yata sa isa sa mga bakla niyang mayaman. Baka ibinahay na. Ngayon lahat ng pinagkakautangan niya sa sugal, ako ang ginugulo sa bahay. Nakakalungkot naman. Di bale, ganito na lang. Huwag ka na mag-alala. Tutal wala naman na sa bahay na inuupahan ng ang asawa mo. Mabuti pa siguro, kunin mo na lang lahat ng mga gamit mo at umalis na doon para maiwasan mo na rin ang mga nanghaharas sa'yo na pinagkakautangan niya. Saan naman po ako pupunta? Sam, hindi problema yun. Pansamantala, doon ka muna sa bahay ko habang pinapalamig ang sitwasyon. Ako lang naman ang nandun tsaka mga kasambahay. Ano sa palagay mo? Pansamantala lang naman habang wala ka pang malilipatan. Kesa naman ay stress ka araw-araw sa mga nanghaharas sa'yo. Baka ako na pang gawin sa'yo lalo na mag-isa ka lang dun. Ayoko rin naman na araw-araw kong pumapasok sa trabaho na wala sa sarili. May ayari ang negosyo ko. Pero sir, nakakahiya naman po. Sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa akin. Sam, kailangan mo ng tulong ngayon. Natural, aalalayan kita. Hindi lang kita basta empleyado. Kaibigan rin kita, Sam. Sa huli ay napapayag rin ni Brando si Sam na doon na muna tumuloy sa bahay nito. Sinamahan niya nung gabi na kunin lahat ni Sam ang mga gamit nito at dumiretso sila sa bahay ni Brando. Nakita ni Sam kung gaano kabait na amo si Brando sa bahay. Mahal na mahal ito ng mga kasambahay at mga houseboy nito. Nasa Amerika raw ang mga magulang ni Brando at doon na namalagi. Pero si Brando ang naiwan sa Pinas para mag-asikaso ng mga negosyo nila. May dating asawa na raw ito pero namatay dahil sa isang malalang sakit. Halos 10 taon na raw na byudo ang lalaki. Naging maganda ang pagtira ni Sam sa bahay ni Brando. Tunay na napakabuti nito sa mga kasama niya sa bahay. Pamilya ang turing niya sa mga nagtatrabaho sa kanya at hindi empleyado. Isang gabi, nagkayaya ang mag-celebrate sina Brando at Sam. Napakataas kasi ng naging sales nila sa buwang yon. Nag-dinner sa mamahaling restaurant ang dalawa at matapos yon ay umuwi sila ng bahay at nag-inuman. Parang noon lamang ulit nakatawa si Sam. Sumakit ang panga nito, kakatawa sa mga kwento ni Brando. Hanggang naparami ang inom ng dalawa. Biglang naging seryoso ang kwentuhan. Nagsimula sa namayapang asawa ni Brando. Medyo naiiyak pa ito habang nagkukwento. Kasunod ang kwento ni Sam na tuluyang nagpaiyak sa kanilang dalawa. At nagyakap ang mga to upang i-comfort ang isa't isa. Kinabukasan, nagising ang dalawa. Magkaharap ang mukha nila. Hinalikan ni Brando si Sam sa labi at ngumiti ang babae. Nakakumot ang mga to habang parehong walang saplot. Pinagsaluhan pala ng dalawa ang init ng nagdaang gabi. Naging masaya ang relasyon ng dalawa. Binigyan ni Brando ng magandang buhay si Sam. Pinaranas niya rito ang marangyang buhay na hindi niya naranasan dati. Baligtad sa buhay na meron siya noon kay Edison. Ganun pa man, alam ni Sam na masaya siya. Pero alam din niyang hindi pagmamahal ang nararamdaman niya kay Brando. Hanggang isang araw, naglalakad si Sam papasok sana ng bangko. Magdedeposito sana ito ng tseke nang biglang maramdaman niyang may isang tao ang humila sa kanya papunta sa gilid ng bangko.
Pagtingin niya rito, naka-hooded shades yun at nakilala niya na walang iba kundi si Edison. Edison? Walang iya ka? Makinig ka muna sa akin, Sam. Kailangan kitang makausap. Pakinggan mo ang paliwanag ko, please. At ano? Magsisinungaling ka para makalusot? Ha, Edison? Mag-usap tayo, Sam. Pero wag dito. Sige, magpaliwanag ka. Bibigyan kita ng 10 minuto. Pumunta ang dalawa sa isang karinderya at doon sila nag-usap. Sinimulang ipaliwanag ni Edison ang lahat. Makinig ka, Sam. Kailangan mong iwanan ng boss mong si Brando. Mapanganib siyang tao. Hindi mo siya lubusang kilala. Edison, pwede ba? Sam, makinig ka. Pakana lahat ni Brando ang mga nangyari sa akin. Ginipit niya ako. Marami siyang koneksyon. Oo, nagsugal ako pero yun ay kasama sa plano niya. Pinautang ako ng pinautang ng malaking halaga hanggang mabaon. Gumamit siya ng mga bakla para kapitan ko upang masira din ako sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, Sam, ikaw ang hinihingi niyang pambayad sa akin. Pero hindi ako pumayag. Sinabi kong gagawan ko ng paraan. Oo, nagsisisi ako dahil napasok ako sa ganito. Pero kailanman hindi kita magagawang ibigay pambayad sa kanya, Sam. Mahal na mahal kita. Ang kaso, nalagay ako sa sitwasyong hindi ko alam kung paano lulusutan. Patawarin mo ako, Sam. Mahal ko. Nanganganib ang buhay ko kaya nagtatago ako ngayon. Lalo pa kung malaman ni Brando na nakipag-usap ako sa'yo. Sam, sumama ka na sa akin. Magsimula tayo ulit. Sa malayo. Yung hindi tayo mahahanap. Muling naramdaman ni Sam ang pagmamahal nito kay Edison. Ang taong unang nagparamdam sa kanya na mahalaga siya. Alam niyang sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay si Edison ang laman ng puso niya. Sam, bukas ng gabi, magkita tayo sa may bus station. Mag-aantay ako sa iyo doon. Lalayo tayo at magsisimula ng bagong buhay. Antayin kita. So please, dumating ka. Naluluhang sabi ni Edison. Tsaka na tumayo at umalis. Naiyak rin si Sam sa naging pag-uusap nila ng dating kinakasama. Kinabukasan, sa may bus station matyagang nag-aantay si Edison. 4 na oras na siyang nakaupo pero wala pa ring bakas ni Sam. Hanggang sa di kalayuan, nakita nito na naglalakad ang dating kinakasama. May dala itong 2 malaking bag at nagmamadaling tinungo siya. Sinalubong kaagad ni Edison at nagyakap ang dalawa. Sam! Dumating ka! Halika na! Kailangan na nating umalis! Kaagad sumakay ang dalawa sa papaalis na bus. Bumiyahe papalayo para magsimula ng bagong buhay. Samantala, 3 araw na ang nakalipas mula nang umalis sina Sam at Edison. Galit na galit si Brando matapos malamang tinakasan siya ni Sam. Nagwala ito at noon lang muling nakita ng mga kasambahay niya ang ganoong galit ni Brando. Tumakbo yun pababa sa basement ng kanyang napakalaking bahay. Traitor ka, Sam! Manggagamit ka! Pagbabayaran mo to. Sa tingin mo makakaligtas ka sa akin? Ngayon, ipaparanas ko sa'yo ang ginawa ko sa malandi kong asawa. Tinungo ni Brando ang isang altar. Nagtirik yun ng mga itim na kandila at nagsimulang nagsasayaw at nagritual ng hubot-hubad. Nag-usal yun ng mga salita sa gitna ng guhit na bilog at may mga iba pang simbolo sa gitna. Dala ang isang damit ni Sam na naiwan nito ay inilagay niya yun sa gitna ng altar at inusal-usalan yun. Makalipas ang 3 oras na paglalagi ni Brando sa basement, nakita ng mga kasambahay na lumabas na yon. Kalmado na ang lalaki at humingi ng kape sa isa sa mga kasambahay habang nakangiti ito. 3 araw ang nakalipas. Sa isang tahimik na baryo naroon na natili ang 2 nagmamahalang sina Edison at Sam. Isang matinding sakit ang tumama kay Sam
Nawalan nito ng ganang kumain at tila natatakot ito sa tubig kaya natutuyot ang katawan nito. Hindi nila maipaliwanag ang tumamang sakit sa kanya. Nagpunta sila sa doktor pero hindi maipaliwanag ng tumingin ang kondisyon niya. Normal naman kasi ang lahat sa katawan nito at walang problema. Doon na nagpasya si Edison na baka ibang manggagamot ang makatulong sa kanila. Hindi nag-aksaya ng panahon ng dalawa at nagtanong-tanong sa mga tao sa lugar na pinuntahan nila kung saan sila makakahanap ng albularyo. Itinuro ng mga tao ang kinalalagyan ng apo ng isang babaylan na si Isko. Si Isko ay 27 anyos at kilalang manggagamot sa lugar na yon. Tinawas ni Isko si Sam gamit ang kandilang tinunaw na binuhos sa tubig at inusalan. Naghugis yon ng isang alimango. Nagkatinginan ng dalawa. Isang muling pagtatawas ang ginawa ni Isko gamit naman ang itlog na inorasyonan at inilubog sa tubig na nasa garapon. At doon, nagkorting alimango na naman yon. Doon na napaisip si Sam. Alimango? Aligi? Si Brando? Malaki ang galit ng gumagawa nito sa asawa mo, kuya. Kailangang maagapan natin to kasi balak niyang patayin si Ate Sam. Ika ni Isko. Gawin mo ang lahat ka, Isko. Iligtas mo si Sam. Pakiusap ni Edison. Gagawin ko ang lahat. Sinimulang hinimas ng marahan ni Edison ang mga braso ni Sam papunta sa leeg hanggang ulo. Umusal-usal yon hanggang sa biglang bumagsak ang ulo ni Sam at doon nagsimulang magtanong si Isko. May kipag-usap o kumbate? Tanong ni Isko. Sino kang pakialamero ka? Tila ibang tao na ang nakasapi sa katawan ni Sam na nooy kausap ni Isko. Sagutin mo ang tanong ko. Usap o kumbate? Baka gusto mong patikaw itong bako. Sagot ng nakasapi kay Sam. Ayaw mo ng usap ha? Kumuha ng isang malaking palito si Isko at inipit sa pagitan ng mga daliri sa kamay ni Sam. Sabay pinisilyon. Nagsisigaw ang nakasapi kay Sam. Mas idiniin pa ni Isko ang pagkakapisil. Ngayon, magpakilala ka. Utos ni Isko. Hangal! Sagot ng nakasapi kay Sam. Isang ihip sa hintuturo ni Isko at idinikit sa tiyan ni Sam at sumigaw ng napakalakas ang nakasapi roon. Siguro naman sasagot ka na maayos ano? Papatayin ko yang si Sam kagaya ng ginawa ko sa asawa ko. Mga manggagamit, mga manloloko, pare-pareho silang lahat. Sagot nito. Hayop ka, Brando! Galit na wika ni Edison. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tatapusin na kita. Banta ni Isko. Hindi ako natatakot sa'yo. Sagot ng nakasapi kay Sam na si Brando. Wala nang saysay yan. Para hindi ka na makapaminsala pa. Tatapusin na kita. Itinaas ni Isko ang kanang kamay nun. Nag-usal ng mga dasal ng malakas. Idinikit ang hintuturo nito sa leeg ni Sam at iginilit yon. Napanganga si Sam at lumawit ang dila nun. Nangingisay-ngisay pa ito hanggang huminto na yon sa paggalaw. Ilang sandali lang ay pinabalik na ni Isko ang espiritu ni Sam sa katawan nito at pinainom ng dinasalang tubig pagkabalik ng malay nito. Ate Sam, patay na yung kumulam sa'yo. Bala ka niyang patayin kagaya raw ng ginawa niya sa asawa niya. Hindi ganun kabeterano yung taong yun. Parang may nagturo lang sa kanya paano gawin ang pangungulam. Pero matigas siya. Ayaw makipag-usap ng maayos. Kung pumayag lang sana siyang makipag-usap, baka buhay pa siya. Ika ni Isko. Tama lang yun ang pinatay mo na siya. Ang totoo, walang yang demonyo yun. Negosyante at maimpluwensyang tao. Siya ang dahilan kung bakit nagkandaleche-leche ang buhay namin mag-asawa.
Salamat ka, Isko. Kung di dahil sa'yo, baka napano na si Sam. Ika ni Edison. Walang anuman, Kuya Edison. Palagi kayo mag-ingat ni Ate Sam. At Ate Sam, magpalakas ka ha. Magiging maayos ka na. Mga salita ni Isko. Tuluyang gumaling si Sam sa karamdamang ginawa sa kanya ni Brando na umulam sa sariling asawa nito at pinatay ng dahil sa selos. Muli, nabulag siya ng obsesyon niya sa babaeng si Sam kaya umabot sa pagsira ng relasyon nila Edison at Sam at sa pag-ulit sa pagsasagawa ng pangungulam at tangkang pagpatay. Sa huli ay ito rin ang tumapos sa kanya at hinding-hindi na makapambibiktima pang muli ng sinuman o ng babaeng kanyang matipuhan. Naniniwala ba kayo na masaklap magmahal ang mga mangkukulam? Kung oo, tsaka kung magugustuhan ninyo itong aking kwento. Ako nga pala si Bong, 28 anyos. Kakatapos ko lang sa pag-aaral at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang construction firm bilang isang timekeeper. Hindi kalakihan ang aking sweldo, ngunit sapat na para mabuhay ang aking pamilya. Opo, may pamilya na ako. Maaga akong nakapag-asawa. Alam nyo na, basta kabataan, madalas marupok at mahina. Nagpadala ako sa kahinaan bilang isang tao ngunit naisip kong bumawi ng makapanganak na ang aking asawa. Salamat na lang at nagkaroon ako ng pamilyang suportado ako sa lahat ng bagay at tinanggap ako sa kabila ng mga pagkakamali ko. Nakabukod na kami ng tirahan ni Jessie, ang aking asawa. Naisip ko, isa itong magandang simula para matuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Ang subdivision na tinitirhan namin ay half-developed pa lamang. Kaya marami pa sa mga to ang bakanting lote pa lang. Masaya naman kami ni Jessie at kontento sa aming pamumuhay. Hindi siya nagtatrabaho. Kagaya ng pakiusap ko na maging full-time wifey at mami na lang sa amin ni Tyler. Sa street na kinabibilangan namin, may 5 tahanan pa lang kaming magkakapitbahay. Ang tahanan ni Father Joseph na siyang pari ng aming parish church, si Teacher Geneva na nagtatrabaho naman sa isang private school, ang seaman na si Don at kami ni Jessie. Sa aming lahat, pinaka-weirdo si Teacher Geneva. Kakaiba kasi ang paraan nitong pakikipag-usap. Mababa ang boses at parang pailalim kung tumingin. Sa pagkakaalam ko ay nasa States ang kanyang asawa na isang businessman. May malaking negosyo ang pamilya nila doon. Sa kabila ng pagiging mapera nila, mas ginusto niyang maging guro dahil ito daw ang pangarap niya. At ito ang gusto niyang maging trabaho kahit noong bata pa lang siya. Minsan ko lang makita ang kanyang mister na si Scott, isang foreigner. Sa tingin ko ay isang beses isang buwan ko lang siya nakikita at tuwing gabi pa. Dumudungaw lang sa bintana ng kanilang kwarto at hindi naman talaga nakikipaghalubilo sa amin. Wala namang problema sa akin yon dahil kami ni Jessie ay hindi rin naman nakikipaghalubilo sa kanila. Maliban na nga lang kay Father Joseph na palagi naming binibisita. Mag-iisang taon na kami sa aming tirahan nang mapansin kong umuwi si Scott sa kanilang bahay. Nang hihina at mukhang may sakit. Gusto man namin siyang dalawin ay hindi pwede. Pandemic na noon at uso ang virus at natatakot kami sa mga pwede naming masagap na sakit oras na makipaglapit kami sa kanila. Katakatakang bigla ding nag-leave sa trabaho si Teacher Geneva para samahan ang kanyang asawa sa bahay kaya naisip ko baka nga talagang malubha ito at kailangan ng masinsinang obserbasyon. Gustuhin ko mang magtanong nahihiya ako. Medyo suplada kasi si Teacher Geneva. Siya yung tipo ng tao na ayaw ng tinatanong at mas lalong ayaw ng kinukulit.
Nahihirapan akong makipagbatian sa kanya. Kaya naman imbes na isipin ko kung paano makikipag-usap at nang makamusta namin ang kanyang asawa, nilalagpasan ko na lamang siya. 3 araw nang makalipas ay nagulat na lamang ako nang makitang mangyak-ngyak na naghuhukay sa likod bahay si Geneva. Bakas na bakas ang lungkot sa kanya. Gusto ko sanang itanong kung kamusta na ba ang kanyang mister. Ngunit mas lalo akong natatakot. Inayaan ko na lamang siya sa kanyang ginagawa. Tutal naman, nakikita ko siya mula sa 2nd palapag ng aming bahay. Nakita ko naman na naghuhukay siya kahit hindi ko alam kung ano ba ang kanyang ilalagay doon. Napatda na lang ako nang mapansin siyang hinihila ang isang katawan ng lalaki palabas ng backdoor niya. Mukha itong kano kaya kinilabutan ako bigla. Di yata't ang asawa niyang si Scott ang kanyang hinihila palabas ng kanyang bahay. Mukhang sa tingin ko'y patay na to. Kay bilis na nagtambol ng aking dibdib sa labis na takot. Hindi ko alam kung ano ang nakain niya at ginagawa yun. Ngunit malinaw sa aking kaalaman na ang kanyang asawa ay wala na at mukhang balak pa niyang idispatcha ito ng nag-iisa. Hindi ko ugali ang makialam, ngunit hindi ko naman mapigilang sabihin kay Father Joseph ang aking nakita. Dahil dito, nagkasundo kaming puntahan si Geneva sa kanyang bahay para tanungin kung nasan ang kanyang asawa. Isang seryosong Geneva ang humarap sa amin sa main door. Hindi ko maiwasang kilabutan. Kakaiba siya akong tumingin. Nanlalalim ang kanyang mga mata at mukhang may sakit. Balak ko sanang itanong yon, ngunit naunahan ako ni Father na isa tinig ang nasa isipan kong yon. Tinanong niya si Geneva kung ayos lang ba ang babae at bakit ito matamlay. Sa labis naming gulat, pabalang itong sumagot at sinabing wala daw kaming pakialam sa lahat ng nangyayari sa kanya. Pakialaman daw namin ang aming mga sarili at siguruhing buo pa ang mga pamilya namin para wag kaming magsisi. Batid kong may laman ang sinasabing yun ni Geneva. Ngunit pinigilan ko lang ang sarili kong magsalita dahil parang nainsulto ko sa paraan ng kanyang pagsagot sa amin. Hindi na niya inisip na kaya lang naman kami nakikialam dahil kami lang naman ang mga kapitbahay niya rito at kailangan naming malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Kasi hindi naman kami kagaya ng iba riyan na parang mga bato. Yung tipong kahit mamamatay na sa gutom ang kapitbahay namin, go pa din ang go basta walang pakialam. Kasi hodang mga muy patay na sila at manigas sa gutom. Magalang kong pinagsabihan si Father na kung ayaw niya ng tulong ay pwede naman namin siyang iwan at hayaan na lang na problemahing mag-isa ang nagpapabigat sa dibdib niya. Wala naman talaga akong pakialam Bahala siya sa buhay niya. Hindi ko naman alam na dito magsisimula ang kakaibang pangyayari sa buhay namin na labis kong pinagsisihan. Napag-alaman kong buntis si Geneva. Alam ko ang ginawa niya sa kanyang asawa. Ngunit 1 buwan na ang lumipas ay hindi niya pa din ito nagagawang sabihin sa amin. Dahil dito, naging kuryoso ako sa bawat detalyeng kailangan kong malaman patungkol sa kanyang pinagmulan at sa kanyang bahay. Halos 1 linggo na siyang bumalik sa pagtatrabaho sa kanyang eskwelahan. Kaya naman naghanap ako ng paraan para makapasok sa kanyang bahay. Alam kong trespassing ang ginagawa kong yon. Ngunit kailangan kong siguruhing hindi niya pinatay ang asawa niya kagaya ng una kong naisip nung masilip ko siyang inililibing ito sa likod ng bakuran nila. Nagkataong wala akong trabaho ng mga panahong yon kaya ginusto kong panakaw na pasukin ang kanyang tahanan para malaman kung ano ba ang tinatagong sikreto ng isang Geneva sa kanyang tahanan. Tahimik ang kanyang bakuran nang magtungo ko ron. Walang tao at walang kahit na asong pwedeng tumahol mula sa loob ng bahay. Mababa lang din ang kanyang bakuran kaya nagawa kong tawirin ang distansya mula sa labas papasok sa loob nang hindi ako nahihirapan.
Nang tuluyan akong makapasok, kinabahan ako nang makita ang hukay na ginawa niya. Ito kasi ang tumambad sa akin kaagad. Nanginginig ang mga kalamnan na sinubukan kong dumungaw, ngunit nagdalawang isip ako sa takot na baka kung ano ang makita ko sa loob. Nang makapagdesisyon ako ay makailang beses akong napa-sign of the cross at saka nagpasyang dumungaw sa loob ng hukay. Napatda ako nang makita ang isang kabaong na kulay krema. Nakasara yun, ngunit walang lock. Ibig sabihin, pwede itong buksan anumang oras. Kabadong sinubukan kong bumaba sa hukay at binuksan ang kabaong. Ang bagay na tumambad sa akin ay nakapangingilabot na kung bibigyan ako ng pagkakataon na maibalik ang oras ay nanaisin kong wag na sanang paunlakan pa ang aking kuryosidad nang sa ganun ay hindi ko na maranasan ang matinding bangungot na aking pagdaraanan matapos kong makipagtitigan kay Scott na maputla pa sa lahat ng maputla. Mabagal na lamang na humihinga at may mapupulang mga mata. Napaatras ako sa labis na takot. Alam kong itsura ng mga amalanhig. Kagayang-kagaya ni Scott ang kanilang mga porma. Hindi ko maitatanggi. Aswang ang aking kapitbahay. Bago pa man ako makasigaw, ay isang pala na ang humampas bigla sa aking ulo, dahilan para mawalan ako ng malay. Nang muli akong magising, gayon na lang ang aking pagkataranta nang mapansing nakagapos na ako kaharap si Scott. Habang sa di kalayuan naman ay nakaabang din si Geneva. Sa tingin ko, nahuli niya ako at siya ang humampas sa akin. Siya din ang naggapos kaya hirap na hirap ako ngayon sa kinalalagyan ko. Sinubukan kong magpumiglas ngunit hindi ko naman magawa. Nangangalit ang mga bagang na inutusan ko siyang pakawalan ako, ngunit humalakhak lang siya. Ito raw ang konsekwensa ng panghihimasok ko sa buhay niya. May hawak siyang may kakapalang libro na nahahawig sa Biblia kung saan may ritual siyang binabasa patungkol sa salitang Latin. Masigit akong kinilabutan. Gabi na at mukhang nag-aalala na sa akin si Jessie. Hindi ko man lang alam kung paano ako makakaalis sa aking kinaroroonan. Basta malinaw kong narinig ang kanyang sinabi. Hindi raw ako makakaalis ng buhay dito sa kanyang tahanan. Wala akong magagawa kundi ang ipalit ang buhay ko sa kanyang asawa. Iaalay daw niya ako sa kanyang Panginoon nang sa gayon ay dugtungan pa ng kanyang Panginoon ang buhay nito. Nang gigigil ako sa galit na sininghalan siya, sinabi ko sa kanya na mukhang gusto nang magpahinga ng asawa niya, ngunit bakit ayaw pa niyang payagan? Umalakhak lang si Geneva sabay sabing hindi raw pwedeng mamatay ang kanyang asawa. Ito na lang ang nag-iisang usikan na nakilala niya. At kapag namatay ito ay hindi niya makukuha ang itim na bertud na siyang hinihingi niya para mas maging isang makapangyarihan pa siyang mangkukulam. Napag-alaman kong siya pala ay isang usikan, ang nagagawang sakta ng isang tao sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Ang asawa niyang si Scott ang kanyang guro na siyang nagturo sa kanya sa lahat ng bagay na dapat niyang matutunan. Ang problema lang ay hindi naman siya pinamanahan ni Scott ng pinakamimithi niyang bagay. Ang libro nitong naglalaman ng mga mahahalagang baybayin. Kailangan niyang makuha yon para maisagawa na ang lahat ng mga bagay na gusto niyang makamit. Habang nagsasalita siya ay nilingon ko si Scott na hirap sa paghinga. Mukhang hindi karamdaman ang gumupo sa lalaki, kundi sinadya ito ni Geneva para siya ang itanghal na malakas. Kailangan niyang takutin ang kanyang asawa nang sa gayon ibigay nito ang hinihingi niya. Malapit na itong mamatay, ngunit tinatakot niya ang lalaki para sumunod ito sa kanya. Kaso lang, mukhang hindi sila magkasundo dahil kapag tinatanong niya ang lalaki kung saan nakalagay ang mahalaga nitong libro, ay hindi naman niya ito mahanap-hanap dahil kung saan-saan siya itinuturo ng lalaki.
mapansin niyang naghihingalo ito, kinailangan niyang maghanap ng biktima na dudugtong sa buhay ng kanyang asawa. Swerte lang daw niya nang basta na lang akong pumasok sa bahay niya. Kung hindi daw sana ako pakialamero, hindi niya ako pakikialaman, kaya pasensyahan na lang daw kami. Napayuko ako at napuno ng pagsisisi ang aking buong pagkatao. Kung sana pala, hindi ko na siya pinakialaman, di sana iligtas kami ngayon ng aking asawa. Galit akong nagpumiglas nang sabihin niyang pagkatapos niya akong abalahin, ay ang asawa ko naman daw ang isusunod niya. Inilabas niya ang isang punyal, tsaka sinabing magpaalam na daw ako sa aking Panginoon dahil iaalay na daw niya ako. Igigilit na niya sa liig ko ang kutsilyo ng walang babalang. May batong tumama sa kanyang ulo, dahilan para magdugo ito. Otomatikong napalingon ako sa labas ng bakuran. Naroon sina Father Joseph at asawa kong si Jessie at si Don, kasama ang isang lalaking sa tingin ko ay isang albularyo. Sininghalan niya si Geneva at marahas na sinabing pakawalan niya daw ako at ang asawa nitong si Scott. Umalakhak lang si Geneva, sabay saksak sa aking tagiliran, dahilan para mapaigik ako. Gayon na lang ang pagpalahaw ni Jessie at pagsugod naman ni Don sa kanya. Galit na galit siya sa babae na napag-alaman kong ex-girlfriend niya pala. Dati daw ay halos mabaliw siya sa babae dahil ginayuma siya nito at hindi na hinayaang makapagtapos pa ng pag-aaral. Mabuti na lang at malakas daw ang kapit nito sa pinagtatrabahuhan dahil kapamilya na lang din ang mismong amo niya. Walang babalang sinampal niya si Geneva na nagpatulig sa sistema ng babae. Alam kong balak pa nitong lumaban, ngunit wala na itong nagawa pa nang dumating ang grupo ng kapulisan para hulihin ang babaeng muntika nang pumatay sa aming lahat. Dinala ako sa ospital at ilang araw ding na-confine. Habang nakahiga sa hospital bed, inabot sa akin ni Father Joseph ang isang krusipiko. Aniya, sa panahon ng pangangailangan, wala daw ibang makadadaig sa kasamaan kundi ang kabutihan. Wag lang daw akong padadaig at mahihiyang tumawag sa kanya. Nagpasalamat ako sa kanya at nakaramdam ng katiwasayan. Naging instrumento si Don para mailigtas ako dahil nagkataong nakauwi ang lalaki at nalamang hinahanap ako ni Jessie. Hindi daw niya maintindihan kung bakit binubulungan siya ng kanyang sarili na nasa bahay daw ako ni Geneva at doon kinulong ng babae. Balak pala akong kuhanan ng dugo para ipainom sa asawa niyang naghihingalo. Isang uri ng ritual para mabuhay pa ang kanyang asawa kahit hindi na ito makagalaw pa. Pinaralisan niya ito at hindi na hinayaang makabangon man lang. Nang tuluyan na akong gumaling, tsaka ako lang nalamang dinala pala sa isang mental institution si Geneva para doon hayaang magpagaling. Ayon sa mga otoridad, hindi siya pwedeng kasuhan dahil napag-alamang may sakit daw siya sa pag-iisip. Kung ano man ang totoo, mukhang mas lalo kaming naging delikado. Kakatuwang nanatili naman si Don sa kanyang bahay nang mapag-alaman niyang nasa mental na si Geneva. Tila natuwa siya sa nangyari sa babae at nag-celebrate pa kami na ayon sa kanya, kailangan naming gawin dahil sa pagkakaligtas niya sa akin. Oo nga at nagpapasalamat ako sa ginawa niyang yon. Ngunit hindi ko maiwasang magtaka kung bakit kailangan pa naming magdiwang. Isa pa, labis kong ikinababahala ang kakaibang tingin niya sa aking asawa na wala namang ibang ginawa kundi ang mailang sa bawat sulyap niya. Sinabi ko kay Jessie ang mga napapansin ko, ngunit aniya, baka raw namamalikmata lang ako. Tsaka bakit naman daw papatulan niya si Don, may asawa na siya. Aminado kong kinabahan ako sa mga nangyayari, ngunit kahit papaano ay napanatag naman ako sa mga salitang narinig ko mula sa kanya. Mahal ko si Jessie at hindi ko yata kakayanin oras na ipagpalit niya ako sa iba. Matuling lumipas ang ilang araw. Napapansin kong nangangalumata si Jessie. Mukhang hindi siya nakakatulog ng maayos kaya
Tinanong ko siya kung may dinaramdam ba ito. Ang sabi niya wala naman. Tsaka mukhang robot na inasikaso na naman ang aming anak. Alam kong may nagbabago sa kanya at yun ang kailangan kong malaman kung ano nga bang talaga. Baka lang kasi may kakaiba na pala siyang dinaramdam tapos hindi ko lang pinapansin kaya mas lalong lumalala. Para ding palagi na lang siyang nakasilip sa bahay ni Don. Tila hindi kumpleto ang araw niya hanggang hindi nakukuhang makita ang lalaki. Bigla tuloy sumama ang loob ko sa kanya. Tinanong ko siya kung ano ba ang problema, ngunit nagtalo lang kaming dalawa. Nagkataon pang nang mag-walkout si Jessie ay namataan ko si Don na nakasilip sa aming mag-asawa at nakangisi. Biglang emosyon na lumabas ako ng bahay tsaka tinawid ang kalsada nang sa gayon ay malapitan ko ang lalaki. Nakangiti niya akong sinalubong na ginantihan ko lang ng mabangis na tingin. Sinabi ko sa kanya na may problema ba sa pagitan naming dalawa. Hindi ko kasi tatanggapin kung sakali mang may magiging hindi kami mapagkasunduan. Kaibigan na ang tingin ko sa kanya, kaya sana walang sulutan ng asawa. Nakangisi niyang iniangat ang kanyang kamay, kaya ako man nagulat. Nang kusa din akong umangat sa lupa. Nanlisik ang mga mata ni Don, sabay sabing wala akong pakialam kung sino man ang naisin niyang maging asawa. Si Geneva nga na asawa ng isang usikan ay nagawa niyang baliwin. Ang asawa ko pa raw kaya. Naramdaman ko ang pagtataasa ng aking mga balahibo sa batok. Aniya, kaya lang daw nabaliw si Geneva ay dahan-dahan nang bumabalik ang tamang wisyo nito at pinagsisihan ang muntikan niyang pagtataksil sa kanyang asawa. Nanlamig sa kanya si Scott kaya pinagplanuhan niyang iwan, ngunit hindi nagawa ng lalaki dahil nakagawa ng ritual si Geneva para sana hayaan si Scott na manatili sa tabi niya. Ngunit dahil hindi marunong sa mga ritual ang babae, ay naratay sa kama ang kanyang mister hanggang sa maghingalo. Hindi magtatagal, ganoon din daw ang mangyayari sa akin oras na tuluyan ng mabaliw si Jessie sa kakaisip sa kanya. Galit na ikinuyom ko ang aking mga kamao dahil sa labis na galit. Hindi ko akalaing ang mga bahay na nakapalibot sa tahanan naming mag-asawa ay mga taong halangang bituka at nakahandang isakripisyo ang kanilang mga sarili sa nilalang na inaakala nilang makapangyarihan. Umalakhak ako at sinabing ganoon na ba siya kahibang para mang-agaw na lang ng asawa ng may asawa? Anong klaseng lalaki ba siya kung hindi niya kayang maghanap ng asawa para sa sarili niya? Kung ganyang wala naman pala talagang kasalanan si Geneva, ay malamang si Don ang tunay na salarin sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan naming magkakapitbahay. Nagpumiglas ako at kahit nahihirapan ay tinawag ang Panginoong siyang may lalang sa lahat. Walang pag-aalinlangang sinambit ko ang kanyang pangalan at dahan-dahang gumawa ng hakbang para mabigatan siya sa akin. Nahindik ako at kinilabutan nang umilaw ang suot kong krusipiko na ibinigay sa akin ni Father Joseph. Sa tingin ko, kaya kong labanan si Don sa tulong ng Diyos kong Panginoon. Nakita kong umusal ng ritual si Don dahilan para sumakit ang aking ulo. Natatandaan ko ang mga kagaya niyang kumilos ay siyang palatandaan ng kanyang pagiging isang mangkukulam. Hindi ako nagpadaig. Sa pilitan kong hinubad ang suot kong krusipiko at isinuot sa kanyang leeg dahilan para mapasigaw siya sa labis na pagkapaso. Nagsisigaw siya habang pilit akong inaabot, ngunit hindi ko siya tinangkang hawakan. Alam kong walang maniniwala, ngunit saksi ako nang tila kandilang nalusaw ang lalaki hanggang sa maglaho siya sa aking paningin. Dito ko napatunayang mas malakas ang kapangyarihan at pananalig ng isang tao sa Panginoong Diyos kesa sa anumang klase ng ritual o orasyon ng mga mangkukulam.
Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo mga kabayan sa pakikinig ng ating mga kwento. Anong opinyon ninyo sa mga napakinggan ninyong kwento sa araw na to? I-comment nyo na yan sa ibaba. Tanong ko sa inyo mga kabayan, kung merong taong pinakamalapit o di kaya ay miyembro ng inyong pamilya na may lihim na karunungan patungkol sa mga ganitong ipinagbabawal na mahika o kapangyarihan, anong gagawin ninyo? I-comment nyo na yan sa ibaba mga kabayan. Kung bago ka lang dito sa channel na to kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka maiwan sa mga kwento. And of course, paki-like mo na rin ang video na to and kung okay lang sa'yo, paki-share mo na rin to sa iba para mas dumami pa tayo. Pagkita-kita tayo sa ating susunod na kwento. Ako si Vong Caballero, ang boses sa likod at creator ng Vong Caballero Tagalog Horror Fantasy Stories. Pati na rin ang V Caballero Horror Stories na ating side channel. Maraming salamat mga kabayan. God bless everyone.